Ang mataas na blood pressure habang natutulog na ay risk to develop future events like heart attack and stroke. Kaya importante na makuha natin yung adequate sleep na 7 hours a day. And meron tayong mga tips para paano mapapababa ang blood pressure while sleeping. So hi guys, Dr. J, TikTok. Usapang high blood. So, very interesting kasi 1 out of 4 Filipinos have hypertension. So, isa sa 4 ay may high blood. Ibig sabihin ng high blood, mataas ang blood pressure. More than 130 over 90. Kapag 120 yan over 80, normal ang blood pressure mo. Very good ka. Control. Pero kapag above 130 over 90, hindi pa siya control. So, maraming sa mga patients ay nagpapa-check up and then nag-a-adjust tayo ng gamot para makontrol. So, ang topic natin ay paano makontrol ang blood pressure pag natutulog. Diba? Kahit ba tulog, dapat makontrol niyo yung blood pressure ninyo. Eh, ano kung hindi? Eh, ano kung mataas? Normally naman, Dok, pag tulog, bumababa, diba? So, pag-uusapan natin yung topic na yan. And before we go there, 11,000 na lang po. Eh, magiging 500,000 subscribers na tayo. So, paki-request naman po to subscribe para naman ma-reach natin yung 500,000 mark na subscribers. So, balik tayo sa topic. Did you know na importante pala na makontrol ang blood pressure kapag natutulog tayo? Normally, bumababa po ang BP natin ng 10 to 20% while we are sleeping. So, pag natutulog tayo, the blood pressure is lower by 10 to 20%. So, kung 140 ka sa umaga, bumaba yan ng 10 to 20%. So, nagiging 120, naging 110. Pero, may mga patients tayo na nakikita natin sa ating examinasyon by doing the 24-hour ambulatory blood pressure monitoring, hindi nagda-drop. So, alam mo, meron tayong tinatawag na nocturnal dip. Yung nocturnal dip, ito yung nabanggit ko na pagbaba ng BP kapag natutulog ka na. Okay? However, meron tinatawag tayong non-dipper. Sabihin ng non-dipper, hindi bumababa ng 10 hanggang 20% ang kanilang blood pressure kapag natutulog. Mga non-dipper sila. So, ano nangyayari pag non-dipper? Marami bang ganon? Yes. Correct po kayo. Marami po tayong patients na non-dipper. Hindi bumababa ang blood pressure kapag natutulog. Ano ang connect? Eh, ano ngayon, Dok, kung hindi bumababa? May link po ang heart attack, stroke, kapag non-dipper ka. Pag hindi bumaba ang BP mo normally, pag tulog ka, tumataas po ang risk to develop complications like heart attack and stroke early in the morning. Kaya marami tayong cases sa emergency room ng 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. nadadala sila kasi nagkakaroon ng atake sa puso o mataas na blood pressure. So, paano natin ma-address? Yan ang ating pag-uusapan. Paano natin mapapababa ang BP kapag natutulog? So, ito po yung ating mga tips sa ating mga patients. Obserbahan po muna ninyo kung yung BP ninyo ay non-dipper kayo. You can have the ambulatory blood pressure. Kasi hindi mo naman ma-BP yung sarili mo na natutulog ka. Or, sabihan mo yung katabi mo na i-BP mo ako pag tulog. Hassle naman yun, di ba? So, go to your doctor and ask for 24 hours ambulatory monitoring. And then from there, we can see kung nagda-drop ba siya o hindi. Second, kung hindi siya nagda-drop at meron kang non-dipper, hindi ka nagbababa ng BP, i-address na natin to. Ang number 1, dapat enough ang sleep mo. Komportable, malalim ang tulog. Hindi tulog, pusa, na konti lang na kaluskos, gising na kaagad. No? Yung may tumunog lang na pinto, gising na kagad. Okay? May kumatok lang, gising na kagad. So, dapat malalim ang tulog ninyo. Because, at hindi lang malalim,
7 hours of sleep. Study showed na kapag malalim ang tulog ninyo at 7 hours, bumababa ang cortisol levels ninyo. Bumababa ang stress hormone. So, nagkakaroon ng rejuvenation. Bababa ang BP ninyo ng 10 to 20%. Less stress po ito sa ugat ninyo. Pag less stress sa ugat, wala tayong mangyayaring event in the morning. So, 7 hours of sleep, malalim na tulog. Key po yan. Bababa ang cortisol levels. Pag mataas ang cortisol levels mo dahil mababa ang tulog, definitely stress hormone yan. Bibilis ang heartbeat, tataas ang BP, mataas ang pressure sa ugat, at pwedeng pagmulan ng coronary events. So, dapat yun ang tip natin. Second, yung pag natulog ka, dapat medyo elevated ng isang unan. Hindi yung flat na flat. Kasi iba, sanay matulog ng flat. Pero alam mo ba, ang worst position of sleeping ay yung pag nakahiga ka ng flat with your back. Hindi siya magandang posisyon. Ang magandang posisyon ay isang unan at nakatagilid ka sa kaliwang side. So, mas maganda kung ikaw ay naka-elevate ng konti, it will help you lower your blood pressure. Lalo na kung may supine hypertension ka. So, mas mataas na unan, isang unan po. And then, tatagilid kayo sa kaliwa. Ganyan po yan, ganyan. And then, may isang unan dito. Okay? And then, may isang unan naman sa pagitan ng tuhod. Kasi pag wala yung una sa tuhod, pwedeng magkaroon kayo ng sakit sa balakang kapag gising ninyo. So, maglalagay kayo ng unan sa tuhod, isang unan dito, position. Bakit ganon? It will improve yung blood flow doon sa puso, yung pabalik. And then, it will also improve yung contractility ng heart ninyo, and it will lower the blood pressure. At the same time, hindi na siya nakatulong sa blood pressure. Kung ikaw ay may GERD, may acid reflux, ang proper position din ay nasa kaliwa. Okay? Left lateral, nakatagilid sa kaliwa. So, yun yung proper position to prevent increase ng blood pressure kapag natutulog kayo. Okay? And lastly, isa sa tip para bumaba ang blood pressure ninyo ay yung dapat meron kayong konting meditation, konting mindfulness bago matulog. Ibig sabihin, magre-relax muna kayo bago matulog. Pwede kayong mag-meditate, yung hihinga ng malalim, tapos dahan-dahan yung ibubuga, hingang malalim, buga. So, slowly, nagkakaroon kayo ng breathing exercises bago matulog. And then you can do that by saying a short prayer. So, in that way, marirelax yung mind ninyo. Okay? Makukuha ninyo yung sleep ninyo. And presto, bababa ang blood pressure nyo kapag natutulog kayo. And at that point, pagising ninyo, mas maganda yung baseline blood pressure nyo bago kayo maging active ulit during the rest of the day. So I hope malinaw ang lahat. Everything is clear kay TikTok. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.